Hi guys! Magandang araw sa inyong lahat. Welcome to OB Digital Bookkeeping. Ang video na ito ay para ituro sa inyo kung paano gamitin ang accounting program na ito. Kapag ma-encode mo na yung business transaction mo, kahit ang gamit mo lang ay yung cellphone at kahit naka-offline, pwede pa rin siyang gamitin. Hindi mo na kailangan ang ballpen at notebook para mag-record ng inyong daily business transaction. At kung nakakonect ka sa internet, nag-automatic siya mag-calculate ng mga kailangan sa inyong business. Ang mga book of accounts, financial record ay makita mo on real time. Ang makikita mo dito sa program na ito ay sheet name CRG, cash receipt journal, sheet name CDG, cash disbursement journal, sheet name GG, general journal, sheet name GL, general ledger, sheet name PLS, profit and loss statement, sheet name BS, balance sheet, sheet name TB, trial balance, sheet name C is cash flow statement, sheet name CE, change of equity, sheet name AR, account receivable, sheet name AP, account payables, sheet name IS, income statement, monthly, quarterly, at saka annual. Okay. Ang sa part 1 na video na ito ay sa book of accounts. Okay, pero dito muna tayo mag-umpisa sa sheet name na data. I-explain ko muna kung paano mag-encode dito. Dito sa column C, bali, tatlo yung pipiliin mo na transaction. Kung ang business transaction mo ay may pumasok na pira or income, ang pipiliin mo dapat ay cash receive. Ngayon naman, pag sa business transaction mo naman, ang involved ay expenses, ang pipiliin mo naman sa transaction, cash disbursement. Pag wala namang pira na involved, ang piliin mo na transaction ay non-cash. Next column is column D, reference number. Ito ay automatic na mag-record. Bawat row, in order na yun, sunod-sunod, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pag may data na yung amount, lalabas yung number dito sa reference number. Ngayon, kung sa select transaction, mapili mo cash receive, lalabas yung magdudugtungan yung number ng litra na CRG. Pag cash disbursement naman, madugtungan yung number ng CDG. Pag non-cash naman, madugtungan ang number ng NCG. So, hindi mo nagagalawin yung reference number, automatic na siya magkaroon ng reference number. Dito naman sa column E, date of transaction, sundin mo lang yung format na to, tatlong litra ng month, sa day, at saka apat na number yung year. Bawal po magkamali dito kasi pag magkamali ka ng number, date, baka hindi mabasa ng program kasi nakabase yung sa date ng transaction. Ito naman sa column F, dito yung description or particulars. Sa amount, dito isulat sa column G yung amount. Mag, natin kung papaano kung ngayon pa lang nag-umpisa, kailangan mag-record ng kapital.
Sa credit side, pipiliin natin yung capital. Katapos ang binigay niya sa business ay cash. Pipiliin natin sa debit side yung cash. Katapos description or particulars, isulat dito kung ano yung dis- particulars niya o description. Dito sa column H, nandito yung sa debit side. Dito na nire-record yung expenses, withdrawals, saka assets. Ito namang sa assets, kagaya ng cash, pwedeng mag-record din sa kabila sa credit side. Halimbawa, yung cash disbursement, gumastos ka. Yung cash, dito mo isulat sa credit side. Pagkatapos sa debit side naman, halimbawa, isulat natin yung may pinagastusan ka na taxes and licenses, may binayaran ka. Ang piliin natin sa debit side, yung taxes and licenses, ang ginamit natin pambayad ay cash dito sa credit side. Dito naman sa column ay yung credit side. Dito sinusulat yung revenue, capital, equity, at saka liabilities. Ngayon, kung binabayaran mo na yung liability, pwede mong i-record sa debit side. Pagkatapos, sa credit side naman, yung kung ano yung pinambayad mo, cash ba o sa cheque. Ngayon, itong sa mga account name dito sa mga drop-down list, hindi, pwede kayong magbawas ng account name. Pero hindi kayo pwedeng magdagdag ng account name. Kung kailangan magdagdag ng account name, dapat mag-request sa akin para ma-set up ng bago yung charts of account at para masama yung idagdag nyo na accounts name. Dito sa column G, ito yung invoice number. Dapat yung mga i-record mo dito sa business transaction, supported siya ng source of documents kagaya ng invoice number. Dapat para maging valid, meron kang mga source of documents. Yung sa invoice number naman, kung sa daily sales, marami kang na-issue na resibo. Sa isang araw, pwede mo ipagsama yung number ng invoice number. Kagaya nag-umpisa ka sa invoice number 1, bali anim yung na-issue mo na invoice. Kaya ilagay mo dyan 00001 hanggang 0006. Pag maramihan naman, pwede mong lagyan ng sa column key yung various customer. Dito sa column L, TIN, kailangan ninyong TIN pag sa withholding tax, kailangan masulatan, pati address sa column M. Dito naman sa column N, dito yung mga discount, kung senior ba o PWD, solo parent, isulat dito yung ID number nila. Ganon din sa customer name, yeah, TIN at saka address. Pag wala silang TIN, ano na lang, pangalan na lang at saka address. Ngayon, isunod natin ang topic dito sa name na link. Dito sa link, dapat ugaliin na bago ka mag-encode ng business transaction sa data, sheet name, data, checkin nyo muna kung wala bang mali dito sa yung sa display. Kung ang walang mali, ang display dito ay result is okay. Pag may mali, mag-display siya ng i-check yung din. May kailangan i-check. Dito naman sa kasunod, dito sa kasunod, pag hindi sapat yung pera, kagaya zero yung balance niya o kundi ba negative, ang malagay dyan ay insufficient GCash.
Kagaya dito, insufficient bank, kundi ba insufficient cash. Pag nakadisplay siya ng insufficient, ang ibig sabihin, hindi mo pwedeng gamitin siya sa pag-record ng business transaction. Maliban lang kung magdagdag, pero magbawas, hindi pwede kasi wala na siyang laman. Sa bandang baba naman, dito yung mga link ng line of business kagaya ng rental business. Pag i-click mo siya, doon ka mapunta sa yung example ng rental business na record. Dito naman sa kabila, yung sa online seller na link. So ito yung mga automatic mag-calculate ng sa nagawang programa ito. Itong cash receipt journal, disbursement journal, non-cash journal, general journal, general ledger, profit and loss statement, balance sheet, trial balance, cash flow statement, change of equity, income statement, saka sa BIR. Okay, isunod na natin yung next topic ay yung sa mga book of accounts. I-open natin yung sheet name na CRG. Okay, ito na yung na-record na cash receipt journal. Itong sa registered name, kung may bala kayo na i-apply siya ng permit to use loose leaf book of accounts, dapat ma-update ito. O pwede akong i-message para i-update itong data na kailangan ninyo. Dito naman sa pag-print, checkin natin kung okay ba siya i-print, portrait, legal size. Sa ngayon, okay naman siya. Pero pag gusto mo ng lakihan, pwede natin gawaan ng ibang account. Itong sa kabila ay credit side. Ito naman sa kabila ay debit side. Pwede nating ipagsama yung cash debit at saka sa bank debit. Nagbigyan natin ng panibagong pangalan na Sandre Debit. Ngayon, dito na ilagay yung mga amount sa account name na Sandre Debit. Tatanggalin yung bank debit at saka cash debit. Gagawin na lang, isa na lang, Sandre Debit na lang. Katapos yung account dito ay yung mga amount. Dito na ilagay lahat sa Sandre Debit. Ipinagsama na lang. Ngayon, checkin din ang total ng debit at saka credit side. Titingnan mo yung total, 936 at saka 908,000 yung sa debit side. Sa credit side naman, 936 at saka 908,000 sa credit side. Kaya balance siya. Makikita din ito sa link kung balance yung cash receipt journal mo. Ito siya, ang cash receipt mo ay 1,844,000. Next topic is the sheet name, cash disbursement, CDG, disbursement journal. Balik muna natin sa CRJ, cash receipt journal. Itong sa reference number automatic na yan, pag CRG, as cash receipt journal, lalabas na reference number ay CRG. Automatic yan. Pag cash receipt, CRG yung lalabas. Dito naman sa cash disbursement journal, CDG yung lalabas. Ngayon, hindi natin mapaprint ito dahil masyadong maraming account. Parang hindi na mabasa yung sa sobrang liit. Pag ganyan, hindi magaanong mabasa, pwedeng
Paggawa na naman ng yung lahat ng debit na account, ipagsama mo, gawin mong Sundry debit. Ipagsama mo lahat yung account sa isang amount sa isang column. Pagkatapos sa credit side, hayaan mo lang yung as is as is pa rin yung credit side, yung cash at saka sa bank. Ngayon ang total ay dapat parehas din. So i-check natin sa link. Ang total niya ay 1,049,200. Pag isabtak mo siya, ang lalabas na cash balance ay 794,800. Makikita din yan sa cash at end of period, 794,800. Pero kung sakali man na merong deposit na binigay yung kagaya yung sa may deposit na binigay, yung cash at end of period ay mas malaki kaysa dito sa cash balance dahil mayroong deposit na naidagdag. Pero automatic naman siya itong may formula dito na nilagay, lalabas din yung parehas na yung cash balance sa dito. The next sheet name is GE Journal. So sa reference number ang lumabas na code ay si NCG. Ngayon hindi mo rin siya ma-print sa sobrang daming account name sa column at sa daming column niya. Kaya ang gagawin nyo, pwede mong ipagsama yung debit. Gagawin mong isa na lang, sundry, debit. Pag hindi pa rin magkasya yung sa kahit na pagsama mo na yung sa sundry debit, pwede mo na rin yung sa credit, ipagsama mo na rin gawin mo namang Sunday credit para dalawa na lang sila na account at siguradong ma-print nyo na. Kapag dapat ang total nito ay balance sa debit at saka sa credit side. Magkaparehas yung debit side at saka credit side. The next sheet name is General Journal. Sa General Journal, walang problema mag-print out dahil kukunti lang yung column. Kahit naka-portrait yan, okay pa rin siya clear pa rin. Yung sa General Journal natin, nandito na rin yung mga account. Kaya madali lang siya matrace. Kagaya nito, credit capital and to debit cash. Na madali lang siya maintindihan. Pero kung mag-record kayo dito ng kagaya itong receivable, mag-record ka ng itong receivable, isa lang, hindi mo ginawang dalawa, ay magka-problema siya. Kagaya dito, may nagbayad si Shopee ng receivable 250,000 receivable. Pagkatapos, ang natanggap na pera sa bangko,
195,000. Pagkatapos, yung platform fees, 55,000. 150, 195 sa 55, 0, 10, 250,000. Ngayon, pag ilagay mo siya lahat ng cash receive, magka-problema yung record natin. Magkamali yung calculation niya. Tingnan mo dito sa, hmm, okay naman, wala namang ano. Lahat is okay. General Journal. Ay, wala pa palang pizza kaya kailangan importante yung date. Pag walang date, hindi mabasa ng program. Pag ganito mag-encode, magkaroon siya ng error. Lalaki yung sa cache. Tingnan natin yung link. O, tingnan mo. Yung cache at end of period na magkaiba na. Ano, maraming error na lumabas. Kaya ulitin natin. Ipalagay natin yung ito lang yung cache na receive itong sa kabila ay non-cache sa iba. Ito rin ang non-cache. Tingnan natin kung ano yung magiging epekto nito. Itong sa cash receive, okay yan. Totoo yan na natanggap natin ay 195,000. Titingnan natin kung anong mali. Ayun, okay naman siya. Okay, okay, okay. So, walang problema sa calculation natin. Pero doon sa book of accounts, nagkaroon siya ng problema. 989, General Journal. Tingnan natin kung anong. Ito na. Yung 89 to 300 cash balance at saka 989, 800 cash balance, hindi sila magkaparehas. Dito okay siya, magkaparehas siya dyan. Pero dito sa CRG total, magkaiba. Dapat ang cash receipt ito ay 2,039,000 pero dito sa kabila 1,041 lang. Kaya pag ano magkaroon ng error dito sa CRG. Kung ano yung ginamit mo kagaya cash receipt, ito yung nagka-error. Ngayon, yung cash balance dito sa ito, okay siya. Pero doon sa ginawa natin na ano, yan, magkaiba yan. Iba yung total niyan kasi nagdoble na ito eh. Pero okay naman, may debit side, may credit side.
Okay. Ito nawala yung sa bank. Sa bank, meron siyang 195 pero sa double entry niya dito sa credit side, wala siyang amount. Kaya diyan magka-problema. Nagkaka-error siya. Kaya mas okay nang, pero kung ang ilagay mo diyan puro non-cash, okay lang, walang problema. Pero pag may cash na na-involved, ayun, nagkaka-problema na pag may cash na involved. Kaya mas okay na ang gamitin na lang ng pag-encode pag hindi siya opening balance. Gayahin na lang ninyo ito. Kailangan dalawa ang account na ano, pag mag-record. Ibang account sa credit side, ibang account naman sa debit side. Next topic is the sheet name GL, General Ledger. Ito naman sa General Ledger, pag i-print mo siya, masyadong marami. Kasi lahatan na ito. Ilagay na lahat sama-sama na itemize. Ngayon, pag ayaw mo ng itemize, gusto mo yung every end of the month, ang gagawin nyo, i-record nyo muna lahat itong na-encode na business transaction. Pagkatapos, piliin mo na lang yung anong buwan na gusto mo. Kung kagaya gusto mo yung lahat ng March, i-record mo. Highlight mo lahat ng March. Katapos, i-paste mo dito sa pinakauna. Katapos, i-delete mo yung hindi March. Pag-delete mo lahat. Ngayon, kukopyahin mo na lang yung sa General Ledger. Ito na yung magiging isulat mo doon na balance sa debit side, credit side. Katapos sa sunod na buwan, dagdagan mo na lang debit side, credit side. Pagkatapos dito sa balance, gagawa ka na lang ng formula na idagdag mo para mag-balance siya. Pero sa ngayon, okay naman. Kung hindi gaanong marami, pwede na si man siguro i-print out. Pero pag marami, maramihan na, ma malaki na yung ano, magastos na pag masyado ng marami yung ano, pag puro itemize. Next is General Ledger, account receivable. Sheet name AR, account receivable. Dito sa account receivable, pag hindi updated yung record mo, dito sa sale position na D13, magkaroon siya ng display ng hindi updated yung ano. Basta may error siyang lalabas. Ngayon, pag gusto mo na mag-update ng record, i-check mo lang yung blank, katapos okay. Ngayon, pipiliin mo na sa customer's name kung sino yung ano yung record na i-update mo dito. Kagaya kay Shopee, i-click mo itong number one, may link na dito. Click mo yung link. Okay, dito na sa Shopee. Pinick up ni Shopee yung ano, ng driver yung order niya bago. Bali, ang halaga ay 250,000. Kaya pagka-record niya, lalabas na yun doon. Mag 250 yung ano doon sa itaas sa summary. Ngayon, pag magbayad na, isulat mo na naman yung ano, fund transfer, magkano, platform fees, magkano, para magiging zero balance. Pagkatapos mo mag-encode, pwede mo na siyang ibalik yung filter, uncheck mo yung blank, sabay okay. Okay, sa next natin na topic ay yung sheet name na account payables, na sheet name AP, account. Itong sa account payable, parehas lang din sa account receivable. Yung filter icon, i-click mo, sabayan mo lang, click, check yung blank, sabay okay.
Ngayon, i-click mo yung customer's name, yung number niya na may link para mapunta ka doon sa file ng ano, ng customer. Ngayon, isulat mo niya kagaya may bill ka na 1.5, hindi mo pa nabayaran. Nung nabayaran mo na, isulat mo na rin sa debit side para mag-zero na siya. Ngayon, balik ka doon sa taas, sabay. I-uncheck mo na naman yung blank, sabay okay. Pag hindi mo naman ma-update ito, may lalabas din na notice dyan na ano, hindi updated. Okay guys, hanggang dito na lang yung video ko. Sa sunod na video naman, yung part 2 regarding sa financial statement, financial record. Okay guys, abangan nyo yung video ko na part 2. Okay, bye-bye.